Amen, amen. Maraming salamat sa Lord because we just pray for the weather last Friday, no? Isa yun sa mga prayer natin na sana hindi umulan because the whole week is really raining hard, no? Pag umuwi nga tayo galing trabaho ay talagang pag sumasakay ka ng bus, no? Kailangan mo patilain mo na yung ulan. But because we have that event last Saturday, so yung prayer natin is for God to be with us, ipigilan yung ulan, and it really happened. Talaga makita mo, fine weather, hindi sumisikat masyadong araw, and then Sunday, tsaka na binuhos ng Panginoon. God is really good, no? Amen. It's not simple actually, no? But the faith na nasa puso ng bawat nananalangin ay natatouch mo ang puso ng Diyos. Because without faith, it is really impossible to please God. Yun yung sabi sa Bible. So you must have that kind of faith wherein you can move the very heart of God. Kaya mabuti talaga ang Diyos. Ang ating pag-uusapan ay isa pong character sa Bible na siguro narinig nyo lang siya during the time na pinaspy ni Moses ang Canaan. So, not like the other mga character sa Bible na old and new ay makikita niyo yung kanilang mga pangalan, very prominent at marami po silang ginawa. Now I try to search some more of his life at nakita ko na hindi pala siya nasa lineage ng Israelites. When it comes to the Old Testament ay mabigat ang tinatawag nating kung magti-take part ka as Hudyo, kailangan nasa lineage ka ng Hudyo. But God has given a provision that if you want to join them, you must be circumcised. Yan po yung nila, covenant ng Lord, ng Old Testament. So yung mga foreigner, ayaw po mag-join ng pagiging isa doon sa Israelites because you have to do something. And the requirement of God is for you to be circumcised pag ikaw po ay lalaki. So, etong tao na to, nakita ko na he really did. And he wants to follow God. And among those tribes, ay nakuha pa po siyang i-nominate bilang leader ng Judah. And when I studied his life, is most likely hindi siya part ng Israelites. But then, God has given his name and pag-aaralan po natin ang buhay niya, how he got that very character to follow God at to be obedient to the call of God. Kaya pag-uusapan po natin yung obedience ni Caleb. Di ba prominent si Caleb pagdating sa 12 tribes, 12 spies I mean. No? But not really na makikita mo every time yung kanyang pangalan. But how this man become a man of God nung mga panahon niya. At nakita ko kahit sa pagtanda niya, hindi ka pwedeng paharang-harang pagdating po sa mga laban. Kasi at his old age ay sumisigaw pa rin po siya na kaya niyang lumaban sa pangalan ng kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Ang ating pong teksto ay kinuha po natin sa Numbers. Nasabi po dyan sa 14:24, "But because my servant Caleb," sabi ng Lord, "has a different spirit." No? Of all the people, kakaibang espiritu nito. And he follows me wholeheartedly. Ito yung pinakamaganda at pinakamabigat na word dyan. Follows me wholeheartedly. I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. So, nung panahon ni Moses, ay nangako na si Moses sa kanya that he will have his part, his land, and the land for his inheritance. So pinangakuan na siya ni Moses. But knowing that he is not part of the Israelites, parang ang hirap isipin para bigyan ka ng sarili mong lupain. Eh hindi ka naman nila kalahi. So, ang Diyos na mismo ang nagsabi that kakaiba ang kanyang espiritu. At sabi niya na sumusunod siya sa akin, sabi ng Panginoon, ng buong puso. Which is ito rin po at this very time ang hinahanap ng Lord. A people that can follow God wholeheartedly. A people that can follow God kahit sa mga tough times, hindi lamang sa blessings. At sabi niya dyan, if we only can follow the Lord
exactly what God has been telling us to do. Sabi niya, He will bring us into the land, yung lugar na kung saan, step on mo yung paa mo. Pagpapalain ka raw ng Panginoon. At not only you, ang pangako ng Diyos, even your inheritance will have their portion. Ang galing, ano? Ibig sabihin, pag umapa ka ng Singapore, God will bless you. Amen. Pag sumunod ka sa Panginoon, simple as that. At sabi niya, hindi lang ikaw, pati yung mga pamilya mo, pagpapalain din ng Panginoon. Napakagandang pangako ng Diyos. And also taken from 1 Samuel, sabi niya 15:22. Behold, to obey is better than what? Sacrifice. And to heed, to listen, to follow, than the fat of rams. Obedience ang key. At yun yung pinag-usapan kanina ng mga LTs. No? Obedience sa Panginoon. Yan lang po yung susi. Obedience can be obedience sa tatay at nanay mo. It should be in place. Kailangan yung pagsunod ay naka-in place yan. No? Kahit may trabaho ka na, that sometimes may sinasabi yung magulang mo, kailangan you must understand and you must follow as well. At sabi pa dyan, pag meron kang boss, you have to follow your boss as well. No? Pag parents ka, yung mga bata, kailangan nyo sundin yung inyong mga magulang. At most especially, pag tayo tinatawag na Christian, kailangan natin sundin ang Panginoon. Obedience is the key. Kasi pag obedient ka sa mga nakakataas sa iyo, it really portrays na totoong meron kang Diyos na buhay. May sinusunod kang Diyos. So, pag-uusapan natin si Caleb ng konti. Sabi niya dyan, siya po yung anak ni Zephoni, is thought by many to be a true Israelite by birth. Dahil pag sinabi mong 12 tribe, kinuha mo dun sa among the tribes, syempre nga naman, no, kalahi siya ng Israel. But, sabi dyan, since he is associated with and represented the tribe of Judah as one of the 12 spies, Zephoni could have descended from some member of the non-Israelite Kenizzites po galing yung kanyang tatay. So, wala sa 12 ang kanyang tatay. Makikita nyo yan sa reference natin, Genesis 15. Who associated with the descendants of Jacob, marrying an Israelite wife, maybe. So, pag may halo, you are not pure. Ang tawag sa iyo ay Gentile, tulad natin. Nahalo-haluan na tayo. But if you are Jew and Jew, yun yung pure. Pero pag Jew may nahaluan, ang tawag yan hintil. So, perhaps nakapag-asawa siya ng isang Israelite. At sabi dyan, perhaps the name Kenizzite, in his case, derives from some ancestral Judean family head named Kinas. So, medyo malayo na yung nahaluan ng mga Judean family. Furthermore, sabi niyan, si Caleb daw, ang ancestry niya does not list his line of descent as being from Judah. If you trace, may reference tayo sa Chronicles, wala ka rin makikita. It would seem that Zephoni wished to be included in the nation of Israel and was included without his ancestral lineage in the tribe of Judah. Notice carefully that right from the very beginning of the nation of Israel, God makes the full provision yung mga hintil para makiisa sa kanilang nasyon. A Gentile enters through the covenant of circumcision, a sign that he has accepted the whole God's covenant. Kaya makikita mo kahit sa pag-alis nila sa bansang Egypt, may marami silang mga katulong na Egyptians. And some of the Egyptians also join yung pagiging isa sa mga Israelites. But they have to follow the covenant of God. So eto, yung kanyang tatay, sumunod doon sa covenant hanggang sa namulat na si Caleb na ito pala yung pag-worship ng totoong God. Now, pag nakikita ko, if you relate to yourself, makikita mo na siya, dahil hindi naman siya kalahi, but he proved himself nung binigyan siya ng Lord ng pagkakataon that he is worthy to be called children of God. Yun sa atin, tayo hindi naman tayo Hudyo. Mga hintil tayo na binigyan ng biyaya ng ating Panginoon. We are all saved by grace. So we must prove ourselves worthy, saan doon? Sa life ng ating Panginoong Jesus. Yun yung labanan ngayon eh. Kailangan worthy ka doon sa buhay na pinagkaloob ng ating Diyos sa atin.
So, konting background, no? Familiar story, yung 12 spies, alam nyo na yan, no? So, pinadala ni Moses ang spies sa land ng Canaan. Sabi dyan sa Numbers, and the Lord spoke to Moses, saying, send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. From each tribe of their father, you shall send a man. From each tribe. Pero siya yung napili. Ang galing, ano? So, worth it. Natawaging Israelita, yung hindi naman Israelita. But to God's point of view, and to Moses, yung kanyang pag-assess, nakita niya, worthy. Pwedeng ipadala, no? Representing Judah. Spending 40 days, traversing the land. So, land of Canaan. The place was called the Valley of Eshcol because of the cluster which the men of Israel cut down there. Cluster yung buwig ng grapes. No? And they returned from spying out the land after 40 days. Bring back forth yung good news at bad news. Alam na alam din natin yan kung sinong may good news at sinong may bad news. Sabi dyan, a lot of milk, sabi ng mga good news, and honey as evidenced by the fruit. Sabi dyan sa Numbers 13:27, then they told him, said, went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey. And this is its fruit. Nakita nila, pasan-pasan po nila. Hindi po binibitbit ng tao tulad nung inakyat nyo kahapon na rambutan. No? Alam nyo, ano nila yun? Prayer lang nila. Nakukwentuhan sila. Sana may fruits tayo. Tapos, sako-sako na yung dumagsang rambutan. No? Grabe. Special talaga tayo sa Lord. Eh. No? Konting salita mo lang, narinig ng Panginoon, kailangan doon ng rambutan. Marami lumakyat ka sa rambutan. No? Italin mo ron, hindi mo maubos. Hallelujah, overflowing. Grabe. Doon ko nakita talaga na sabi ko, talagang mahal na Lord ang BKB. Kahit anong gawin. Kwentuhan pa lang, sabi ko, kwentuhan pa lang, pinadadala na kayo ng rambutan. So, kasi sabi nila, yung breakfast daw ay heavy. No? Manok, baboy na. Tapos, lunch, lechong manok pa rin at lechong baboy. So sabi nila, sana may prutas. Prutas, ito yung prutas. Hallelujah. Hindi lang buwig ito, kakaiba eh. Kasi dalawang tao nagbibit-bit ng grapes nila. And a land occupied by strong people and giants. Ito naman yung mga bad news. Nevertheless, sabi sa Numbers, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified. Talagang, well, structured. Walang makakapasok. And very large. Moreover, we saw descendants of Anak there. No? Mga kalahi ni Abdul Karim Abdul-Jabbar. Yung mga nandun, nila Shaquille O'Neal. Ang nakapalibot dito sa lugar ng Canaan. So, mga malalaking tao, giants. One of the spies, si Caleb, sought to reassure the people. Lumabas na yung tapang niya at pagkakilala niya sa Panginoon. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. Ang galing, ano? Makikita mo, kaya na nakukompare ko yung sarili ko eh, habang pinag-aaralan ko ito na, yes, I must prove myself worthy of the calling of God. Yung pagkamatay ng Lord sa Kalbaryo at sa krus, ay kailangan mapalitan ng tunay na totoong ako. Worth it ba na magpakamatay ang Diyos para sa akin? So He proved Himself worthy dun sa line ni Judah, kahit hindi naman siya kalahi. No? Ang tapang niya magsabi, why? Because he knows his God very well. Yet 10 of the spies overwhelmed the people with their bad reports. Meron naman mga nakakilala rin sa Diyos, kasi ito Israelites yung pinag-usapan natin. And meron din mga Kristiyano na minsan very bad naman yung mga reports. But then the man who had gone up with him said, we are not able to go up against the people. They are stronger than we. Marinig ka mga ganong klaseng Kristiyano. Minsan, puro negative na lang ang lumalabas. Wala nang positive. Kaya minsan, hindi tayo makalipad. Kasi, imbis na strength ang ibibigay, takot ang inilalabas sa bibig. So, there are different kinds of people. Why has the Lord brought us this? Nagtatanong na ngayon, to fall by the sword, that our wives, children should become victims. Why did not be better for us to return to Egypt? Nag-spice pa lang ng land, nakikita yung mga Anakim doon, nag-decide na babalik sa Egypt, samantalang sa Egypt,
Napakahirap ng buhay. All day long, kailangan mong magtrabaho. Walang sahod. Pinapakain ka lang. Yan, naalala nila may onion doon, may masarap na pandesal doon. Yun ang maalala nila. But they are crying all day long sa Panginoon, kaya sila tinanggal ng Lord sa Egypt. Sabi ng Lord, I heard the cry of my people, Moses, and I want you to redeem the people from Egypt. Eh ngayon, gusto naman nila bumalik dahil sa takot. So they said to one another, let us elect a leader and return to Egypt. So yan po yung senaryo natin. Only Joshua and Caleb had the confidence in the Lord, sabi sa Numbers. But Joshua the son of Nun, Caleb the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes. And they spoke, pagpagano na ngayon, patira pa. Ganun sila mag-bow down para igalang ang Diyos. Kung hindi sila aalis ng kanilang damit, bubusan nila ng abo, magpapakalbo sila. Just to bow down before God and assure the people na eto, handa silang lumaban sa pangalan ng Panginoon. And they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceeding good land. Grabe, ano? Talagang may dosing nagni-negative, may dalawa ring nagbo-booster. No? Meron naman talagang makikita mong, lalo na siguro pag lahat kayo. Positive lahat ang lumalabas sa bibig at very encouraging. If the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us. Hindi siya nagsabi dahil sa tapang niya. Sabi niya, pag natuwa ang Diyos sa atin. Sinasabihan niya yung mga 10 spies at ang children of Israel na pag ang Diyos natuwa sa atin, pag hindi natuwa, wala na. So pag natuwa ang Diyos sa atin, then, and only then. Hindi niya sinasabi dyan by strength, dahil matapang siya, marami sila, hindi. Sinasabi niya pa rin, depende sa Panginoon. And give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against God. Galing, ano? Positive lahat. Not fear the people of the land, for they are our bread, the protection, and it has departed from them, and the Lord is with us. Yun ang pinaka-importante sa lahat. If the Lord is with us, and the Lord is willing, and the Lord will be delighted to us, for sure, He will give the land. Do not fear them, sabi ni Caleb. But the people headed the bad report, resulting in God's condemnation. Sabi niya, Israel was to spend 40 years, na dapat 11 days lang ang lakaran. Naging 40 years ang paikot-ikot nila sa wilderness, na dapat pwede namang straight ahead, 11 days lang, narating na nila ang Canaan. Sabi dyan sa 14, according to the number of the days in which you spied out the land, 40 days, for each day you shall bear your guilt 1 year, namely 40 years, and you shall know my rejection. Talagang sinabi na ng Panginoon, 40 years ang inyong paglalakbay bago nyo marating ang land, kasama si Moses dyan. So sometimes leaders are affected pag hindi united ang people. Then 10 spies died a plague before the Lord. Sabi dyan, those very men who brought the evil report about the land died by the plagues before the Lord. So namatay din po yung 10. Only Joshua and Caleb were spared. Sabi dyan, but Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh remained alive of the men who went to spy out the land. The Lord spared Caleb because he has followed the Lord fully. Sabi niya, similar statement about Caleb made time and time. So dito makikita na natin, from the time na nag-spy out sila ng land, nare-recall na po ang kanyang ginawa at ang sinabi ng Diyos. Sabi sa Numbers, surely none of the men who came up from Egypt from 20 years old above shall see the land of which I swore to Abraham. Sabi ng Lord, Isaac and Jacob, because they have not wholly followed me, except Caleb the son of Jephunneh, the Kenizzite, and Joshua the son of Nun, for they have wholly followed the Lord. Sila lang. Numbers ang sinabi dyan. As similar, Deuteronomy naman, sabi dyan, except Caleb the son of Jephunneh, he shall see it, and to him his children have given the land of which he walked, because he wholly followed the Lord.
from time to time, nababanggit na ang ginawa ng Lord sa kanya dahil po sa kanyang puso. Ito yung gusto ng Lord na mangyari sa atin. If God will write a book regarding our life, gusto ng Panginoon, ito isusulat niya na ang aking anak na si ganito ay sumunod sa akin ng buong puso. And you will remember all the days of your life how you follow the Lord. And even yung mga following generations natin, no? Makikita nila, you made yourself as an example sa tulong ng ating Panginoon, and they themselves will be encouraged to walk in righteousness, to follow God because of you. At itong gusto ng Panginoon sa atin habang lumalakad tayo sa kalooban ng ating Panginoon, na tayo ay maging isang magandang halimbawa. Sa Joshua, si Joshua, isa na sa mga prominent man of God. Sabi niya sa Hebron, therefore became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite to this day, because he wholly followed the Lord, God of Israel. Kahit sa time na ni Joshua, nababanggit pa rin kung paano siya sumunod sa ating Panginoon. What a wonderful epitaph o tinatawag natin description sa isang tao pag siya ay sumunod sa Panginoon. Sabi niya, I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spice out the land. No? Ano niya na to sa time na ni Joshua. And I brought back word to him as it was in my heart. Ang galing, matanda na nagkukwento ng kanyang buhay. So Moses swore on the day, saying, surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance, and your children forever, because you have wholly followed the Lord. Ang gandang commendation, ang gandang inscription para sa isang tao. No? Na ikaw mismo makakapagpatutuo sa karamihan na dahil sumunod ako sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, kaya kung anong narating ko ngayon, dahil sa tagumpay na pinagkaloob ng Diyos sa akin. So dito na po magsisimula ang ating kwento. What it is to follow the Lord fully, to follow Jesus all our days. Such was the case with Caleb. He followed the Lord in the wilderness. He followed the Lord in the land of Canaan 45 years later. 40 years old siya nung nag-spy out. At another 45 years, nandun pa rin ang lakas niya na sundin ang Panginoon. Sabi diyan sa 14:8 ng Joshua, and now behold, the Lord has kept me alive. As he said, these 45 years, ever since the Lord spoke this word to Moses while Israel wandered in the wilderness, and now here I am, this day. Ilang taon? 85 years old. 85 years old, hindi pa nag-give up. 85 years old, malakas pa rin na naglilingkod sa Diyos. Nagtitestify pa rin. Ganun siya pag sumunod sa Diyos. Hindi inaalintana ang alin, yung edad. Sometimes, yung mga bata, yun pa yung laging give up. Yung laging wala. No? Ito, 85 years old. Susugod pa. Dapat mas all the more, pag maganda pa yung edad mo, ay makikita mas vigorous ka sa mga things sa service ng ating Panginoon. Mas enthusiastic ka pagdating dyan. No? Siya 85 years old na eh. Yet many do not. Like sa asawa ni Lot. Anong sabi dyan? Sabi ng angel sa kanila, you can escape from them Sodom and Gomorrah, go out from this place, but don't look back. Sabi niya, kung ano man maririnig ninyo, don't look back. May instruction eh. At sumunod naman sila sa instruction. Kaso lang minsan, binabali yung instruction. Obedience is better than sacrifice. Curious lang kasi siya eh, kung ano yung sumasabog. Ano yung narinig niya. No? Eh sabi na doon, huwag kang tumingin. But his wife looked back behind him and she became a pillar of salt. Buti sana kung mabibenta. No? Hindi naman. So pagtingin, boom, pillar of salt. Like the Galatians, they are easily bewitched. Sabi dyan, you foolish Galatians. Sabi ni Paul, who has bewitched you?
Sino bang nag-ano ng isip nyo? Sino ba nagkulang sa inyo? Bakit kitang-kita nyo na alam nyo na-explain na sa inyo kung sino si Jesus Christ, but yet you still don't believe. Sabi ni Paul, no? Tumalikod sa katotohanan. What of us who follow Jesus? Sa atin naman, na mga sumusunod sa Panginoon. Ano na ngayon ang sa atin bilang sumusunod sa Panginoon? Shall we follow Him in our youth? Habang meron pa tayong lakas, sabi dyan ni Paul, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example. Nakakatuwa kasi minsan may mga matatandang nagka-counsel bata. Hallelujah, kahit bata ka pa, kung nasa iyo yung wisdom ng Panginoon, you can counsel old people. Hindi imposible yan. Hallelujah. Sabi niya dyan, but set, anong gagawin natin? Let us set an example for the believers in speech, sa pagsasalita natin. Kailangan halimbawa tayo sa conduct, in love, in faith, and in purity. Perfect, sabi ni Paul, para sumunod sa ating Panginoon. A great example of a true believer sa ating Lord. Shall we follow Him in our old age? Habang sa pagtanda na natin, no? Gumawa nga sila ng kanta para sa mag-asawa na kahit sa pagtanda na, hindi magbabago, di ba? Kahit maputi na yung buhok mo, kayo pa rin, nag-iibigan. How much more sa paglilingkod natin sa Panginoon? Are we going to follow the Lord kahit mga matatanda na tayo? Teach the older men to be temperate, worthy of respect, may self-control, may sound in faith, in love, and in endurance, sabi ni Paul. Sabi niya, likewise, teach the older women to be reverent, no? Kanina sa lalaki, ngayon naman sa babae, in the way they live, not to be slanderers or addicted too much in wine, but to teach what is good. Kailangan tayo ay maging what? Halimbawa lagi. Babae man, lalaki man. Tumanda ka man, bata ka man. Kailangan be an example. Kailangan natin sundin ang Panginoon, sumunod tayo sa Lord na buong puso, kahit ano ang iyong edad. Shall we follow Jesus like Caleb? Follow the Lord all the days of our life? Anong sagot dito? Amen! Sabihin natin sa Lord. Amen. Okay, hallelujah. Lakas. Sabi dyan, Caleb followed the Lord fully and wholly. That is what is full heart. The perfect role model for what Jesus called the greatest commandment. Ano bang sabi ng Lord sa kanyang greatest commandment? Sabi diyan, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest of all. Ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Hallelujah! Wala na raw hihigit dito pag ito ay yung ginawa. Because you said you will follow God fully and wholly. Sadly, marami namang tao try to serve the Lord with divided hearts. Hindi alam kung saan talaga, hindi talaga alam kung sino sila. Like Solomon, who has influenced by his foreign wives. Dito ko na realize, even though he got his knowledge and wisdom, but still he is not full in wisdom. Bakit? Sana nalaman niya na to, na kung marami kang asawa, maaaring ito pa yung magiging dahilan ng pagkalayo mo sa Panginoon. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord. Half-half. Malungkot din, ano? Because sabi sa Bible, the wisdom ay talagang genius of all geniuses. Wala ka na makikita. Si Solomon yun. Pinakamatalino. But yet still, not enough. Hindi pa rin matalino. Hallelujah. Talagang walang makakadescribe sa Panginoong Jesus. Talagang full of knowledge, wisdom, and even katiting na sin, hindi nagkasala. In his, yung person niya bilang tao. No? Pag tao talaga may kakulangan. Kahit sabihin mo pang knowledgeable, but still tao.
Like those in James, sabi niya sa epistle, seeking to be friends with the world. Sabi ni James, you people aren't faithful to God. Don't you know that if you love the world, you are God's enemies? And if you decide to be friend of the world, you make yourself an enemy of God. Ano yung mga things of the world? O pagmamayari ng mundo, disco. Inom dito, inom doon. Sigarilyo dito, sigarilyo doon. Hallelujah, sugal dito, sugal doon. Hallelujah. Dati walang ganun. Nung una akong nakapunta ng Singapore, kahit nga yung commercial sa TV na merong sexy scene, wala yan. Year 2000. Pero ngayon, pwede na. Hallelujah. Dating casino, wala yan. Ngayon, pwede na rin. Hallelujah. That's the things of the world. At ang sabi ni James, if you love that, surely you will not be loved by the Father. For sure. Diba? Kaya kailangan siguraduhin natin ang ating sarili. Kasi yung ating background before, nabubuhay yun from time to time. Yung mga iniwan mong sarili, minsan yung karakter na yun nabubuhay. Yung lumang ikaw ay nabubuhay. Kailangan maging sensitive tayo dyan. Kailangan natin masabihan yan na maglingkod siya sa Panginoon. At walang half-baked paglingkod sa Lord. What of us who follow Jesus today? Shall we follow Him with all our heart? Sabi sa John, if you love me, sabi ni Jesus, keep my commands. Very simple. Pag mahal mo ako, sundin mo lang yung command ko. Wala na tayong pag-uusapan. Shall we follow Him with undivided affection? Do not love the world or anything in the world. Lahat yan will pass away. Lahat yan, gadgets dito, gadgets doon, they will all pass away. Bahay na magaganda, magagarang kotse, they will all pass away. At sabi dyan, huwag mo nang ibigin yan na halos kapantay sa ating Panginoon. But love the Lord our God with all our minds, with all our soul, with all our strength. Siya ang dapat na number one. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Easy lang itong lust of the flesh, diba? Lalaki, babae, meron ito. And even in the things na nakasurround sa atin, kailangan hindi masyado ma-engage yung sarili doon. No? Magantay tayo ng tamang panahon kung gusto mo ng isang bagay. The world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever. Shall we follow Jesus like Caleb? Follow the Lord with all our hearts? Say yes nga ulit? Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Lord. Ang ganda nito ng buhay ni Caleb. Hindi siya masyadong kilala, ngunit makikita natin how he really followed God ng kanyang kapanahunan. To follow Jesus despite the hazard. Si Caleb daw follow the Lord despite the dangers. Anong mga dangers? He was willing to face giants in the land. Walang giants sa kanya. Kasi ang kwento nakwento na yun si David and Goliath. Naipasa na yung kwento na yun sa kanila. Naipasa na yung kung paano nilamon ng dagat ang mga Egyptian. Naipasa na yun. Paano nag-produce ang Lord ng karne out of pugo. Nagpadala ng pandesal out of manna. Naipasa na yun eh. And if you are wise enough, kailangan mo na lang panampalatyanan ang Diyos. Hallelujah! Naipasa na yun from generation to generation, nakarating na sa iyo. How much more ikaw? Ito yung posisyon ni Caleb eh. How much more na nandito na kami, hindi bibigay sa atin ng Panginoon. At ito ang naging difference from other Israelites. Yung pananampalataya na talagang matibay sa pagkakilala sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Caleb calmed down the crowd and said, let's go to take the land. I know we can do it. Ganda, no? Hallelujah. So pag may mga promise ang Lord, anong sasabihin mo lang? I know God can do it. I can, but the Lord
can do it. Siguro naman, many times in your lives, you have these experiences, di ba? Na once in your life, ay tinulungan ka ng Panginoon. Once in your life, inahon ka ng Diyos. Once in your life, nakita mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Posible naman. Ganito ka nakatanda, hindi mo pa nakita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya ng Diyos ulitin at mas sobra pa. Kung talagang kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. If half-baked ang pagkakilala mo, doubts will be there. That is for sure. Depende sa pagkakilala mo sa Diyos na pinaglilingkuran mo. And if you know Him very well, ganitong-ganito ang mga sasabihin mo. I know He can do it. Yun lang ang alam ko. Lagi ko yung tinetestify, no? Kami mag-asawa, pupunta ka sa doktor, eto yung isa sa mga specialista sa Makati Med. At pagdating mo doon, ganitong tsura nyo, hindi ko alam anong nangyayari sa'yo. Ano ka ba naman may encourage nyo? Tatlong beses na nakunan yung asawa mo, walang reply, doktor. Ganun ang reply, hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. Ako, parang iniisip ko, sayang yan. Yata yung pagpunta ko rito, wala. Yung perang nababayad mo, walang resultang maganda. Buti na lang binigyan siya ng wisdom ng Diyos. Papuntahin mo sila doon sa PGH, may isang specialista doon. Nagba-blood culture. So napunta kami ron, and then the story, yung doktor na yon, may kilala ding doktor for immunity. Actually, he is the scientist, one of the scientists in the Philippines. Yung doktor na yon. Doon natapos ang lahat. Binilugan lang, sabi, ang yung problema ay antibodies, napakalakas. Kaya ang baby sa'yo ay hindi nabubuhay. That's it. Ang problema naman ngayon, milyon ang kailangan ko. Biningi ako ng Lord. Pagkadinig ko sa doktor, 20,000. Sabi ko, shoot, pwede nyo na pong gawin. Ang test sa kanya at ano. Hallelujah, pagbalik namin sa doktor, sabi doon, magkano babayaran namin sa hospital? 40 plus eh. Hindi, sabi ng doktor niyo, 20 lang eh. Hindi, 40 plus eh. So, kinausap namin ng doktor, sabi niya, 40 plus. Sabi ko, buti na lang, binigyan mo ako, Lord, kung hindi, magbabakaw na ako. Hallelujah. God will supply all your needs. You have to know who is your God. At ang Diyos din, alam nyo, doon sa experience, ang Diyos din ang maglalagay ng mga bagay na makakilos ka. Kasi kung hindi, magbaback out ka bilang tao. Saan ka kukuha ng pera? Saan ka kukuha ng means? Wala. But ang Diyos ang magbibigay ng lahat. Pati yung faith na yan, ang Diyos din magkakaloob sa iyo. Hallelujah. Kasi alam ng Lord, wala tayo. Tayo yung taong natatakot. Tayo yung taong sanay na kailangan kargado lagi tayo para makakilos. Di ba yun eh, di ba? Pero siya yung Diyos ang maglalagay sa puso natin ng pananampalataya na minsan hindi mo maunawaan. Na kahit sa isip mo, no, 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 pero sa puso mo sinasabi ng Diyos, yes, yes, yes. So you have to go with the flow ng ating Panginoon. May ba? Mabuti ba ang ating Diyos? Amen. Ito, palakpakan po natin ang ating Diyos. He was willing to face the wrath of His brethren. Kahit yung mga Israelites, wala na siyang pakialam. Anong ginawa? The whole assembly talk about stoning them. Batuhin na natin ang mga yan. Wala siyang problema doon. Isa lang ang alam niya. Ang Diyos na pinaglilingkuran niya, bibigay ang Kanaan sa kanila. Hallelujah! Yan ang gustong puso ng Lord sa atin. Wala akong pakialam kung ano nakikita ko. Ang alam ko, bibigay ng Diyos ang Kanaan para sa atin. Woo! Okay ba yun? Buhay ni Caleb po. He was willing to take a mountain from the giants in his old age. Joshua, sabi niya, it was 45 years ago that the Lord told Moses to make that promise. Now, I am 85. Ang ganda ng dugtong. Then even though Israel has moved from place to place in the desert, the Lord has kept me alive all this time. And He said He would. I'm just a strong man as I was then. I can still fight as well in the battle. 85 years old. Hallelujah! Pag may harang-harang, kaya pa rin. Why? Because of God na kanyang pinaglilingkuran.
Para bang sinasabi na gaano ba kalaki ang problema mo? Gaano kalaki ang giant mo sa buhay na yung kakatakutan? Mas malaki pa ba yan sa Diyos na iyong pinaglilingkuran? Hallelujah! Woo! Mas malaki pa yan ba ang problema mo sa Diyos mong pinaglilingkuran? Hallelujah! Si Caleb hindi. Even 85 years old, walang kaharang-harang dahil kaya niya pang lumaban sa pangalan ng Diyos ng Israel. Many will serve the Lord only when it is convenient. Lagi ito, di ba? When it is popular, like the crowds who follow Jesus. When it is safe, like Peter. Lahat ng mga tao sumusunod sa Lord nung nag-miracle na siya. Hindi naman lahat sumusunod dahil gusto nilang maging personal savior nila sa Lord. Gusto lang nila dahil lagi may tinapay. Laging may isda na napoproduce. Amazed na amazed sila pag nabubuhay yung mga tao. Diba? Anong tawag doon sa kanila? Osyoso. Sumusunod lang sila para mag-osyoso. And you can find this also, na bakit ang mga tao nawawala, hindi lumalago. Because hindi naman talaga sila pumunta just to know Jesus as their Lord and personal Savior. Pumunta sila doon dahil masaya. Pumunta sila dahil merong party-party lagi. Yun ang nasa isip. But in serving God, pag mahirap na, kayo na lang. Hallelujah! Kayo na lang maglingkod. No? Matutulog pa ako eh. Mahirap yata yan. Sabi dyan, when it is safe, like Peter before confronted by maiden. Alam na natin to, dininay ni Peter si Jesus nung tinanong siya. Isa ka ba ron? Hindi. Diba? Si Peter, ganun din dati. Okay, sumunod sa Panginoon dahil ang master nila buhay pa. Ang master nila talagang alive na alive. Ang master nila sikat na sikat. Ang master nila talagang kilala sa tao nila. Ganun daw yan eh, di ba? Pag nakadikit ka sa kalabaw, kahit ikaw ay langaw, parang kalabaw na rin feeling mo. Pero pag nawala na yung kalabaw, wala na. Balik na sa dati. What of us who follow Jesus today? Sana sa atin naman. Shall we follow Him only when convenient? No? Pag may blessing lang ba tayo, tsaka tayo susunod sa Panginoon? Pag may pagsubok na ayaw na, shall we follow Him despite na nire-ridicule tayo ng tao, may persecution, may dangers? Buti nga ang lugar natin ay napaka-safe. Ang lugar ng Singapore, walang persecution. Hindi tayo nagtatago sa kuweba para mag-meeting. Diba? Hindi nakasilyado ang ating mga lugar. Soundproof, para tayo mag-praise and worship. May mga lugar na talagang ang hirap mag-praise and worship. Pero kung saan yung mahirap, doon yung todo-todo ang sigaw. Kung doon naman yung malayang-malaya, doon naman yung talagang pigil na pigil naman pag umawit. Hallelujah! So sabi dyan, shall we follow Him despite ridicule, persecution, and dangers? Kahit ano. No? Kahit saan tayo ilagay. Basta susunod tayo sa ating Panginoon. Dahil sinasabi dyan, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Si Peter, after that, no, bumalik siya sa Panginoon. At naranasan niya to. Na-persecute siya, no, even to the point of death. Patiwarik, kinrucify, pat ang pangako ng Lord, nakatatak na sa puso. Sa kanila, ang kingdom ng heaven. Hallelujah. Shall we follow Jesus like Caleb? Follow the Lord despite the hazards? Amen? Amen. Hallelujah, Lord. Narinig mo kung sino nag-amen. Susunod sila sa iyo. How we are enabled to follow the Lord fully? By keeping our eye on Him. Caleb's faith was in the Lord, not himself. He was confident they could take the land, but that was because he knew the Lord would be with them. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are bread, and protection has departed from them. And the Lord is with us. Do not fear. Assurance na to ng Lord. The Lord is with us. The moment
You receive Christ as your Lord and personal Savior. The moment na niraise mo yung hands mo at sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, ako ay sa'yo. Automatic, ang Diyos ay nasa iyo. Now, hindi ka dadalhin ng Lord up to this far para pabayaan ka ng Panginoon. Sana noon palang kinuha niya ng buhay mo. Pero gusto ng Lord makita natin ang kanyang kapangyarihan so that we can enjoy life. At ang life, hindi naman a piece of cake. Hindi siya bed of roses. Kailangan natin dumaan sa mga pagsubok na kung saan para ikaw ay matesting kung ikaw ay diamante, kung ikaw ay copper lamang, ulata. And once na nagtagumpay ka, nandun pa rin yung sa tulong ng Panginoon. So that you will not boast. You will say, praise God, this is just by the grace and the mercy of God na nagtagumpay ako. Para walang mapuntang glory sa atin. Maibalik lahat ng glory sa ating Panginoon. Hallelujah! Do we trust God? Amen. Amen. Sabi dyan, thus his eyes was on the Lord. So we need to keep our eye on Jesus. Sa Hebrews, kabisado na rin natin yan 12:1. No? That's fix your eyes upon Jesus, the author and the finisher of your faith. Author. Siya yung nagbigay, gumawa. Siya yung naglikha ng pananampalataya sa iyo. Hindi pa rin ikaw. The author and the finisher of your faith. Matatapos ang faith mo, no? Pag nakita mo na ang gumawa mo, hallelujah, secured ka na sa piling niya. Nandun ka na, nag-i-enjoy ka na sa piling niya. That is someday, somehow, we don't know when. Pero pangako niya lang that He will come back again. Hallelujah. Considering the hostility He endured, knowing the Father will help us as He helped Him to endure. Shall we look to the Lord for our inspiration and confidence like Caleb did? Amen? Amen. Hallelujah. By having a different spirit. Ito yung kagandahan eh. Iba yung espiritu niya. May maririnig kayo siguro na gano'n. Once na, minsan in-approach, kakaiba yung espiritu mo. No? Lalo na full of encouragement ka, full of wisdom ka kung paano gagawin ang mga task na binigay ng Lord sa iyo. Kakaibang spirit mo. No? Kaysa sasabihan, kakaibang spirito mo. Parang spirito ng demonyo meron ka. Maghapon ka na nagsasalita ng negative. Ano na, kaysa sabihin, kakaibang spirito mo, talagang binigyan ka ng wisdom ng Diyos sa spirito niya. But my servant Caleb, because he has different spirit in him, and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Hallelujah. Different spirit. Ang spirit niya always trust God. Always obey God. Different than the spirit of other 10 spies who were defeated. Different than the spirit of the rest of Israel who complained. We can be strengthened by different spirit. Certainly the spirit of positive attitude. Spirit that comes from God. Yun ang gusto natin. Malalaman mo yan. It's easy to discern. Once it's negative, don't expect na nagaling yan sa Lord. Galing yan sa ibang spirito. Once na there is doubt, galing yan sa ibang spirito. Hallelujah. Once you are discouraged, hindi yan galing sa Diyos. Galing lahat yan sa kaaway. Ang Spirit ng Lord ay nag-i-encourage. Ang Spirit ng Lord nag-i-strengthen. Ang Spirit ng Lord nagbibigay ng hope. Ang Spirit ng Lord nagbibigay ng love. Yun ang Spirit ng Panginoon. Once you are discouraged, it doesn't come from God. You must rebuke it. Hindi natin tinatanggap yun. Hindi sa akin yun. Spirit of the devil in Jesus' mighty name. Dito ka sa suwelas ko. Hallelujah. You are under my feet. Diba sabi sa Bible? So nasa suwelas. Ganun dapat ang mga anak ng Diyos parang si Caleb, matapang. Philippians 4:13, I can do half-half bang sinabi? Ulit, I can do all things. Yes. Walang exception. Walang bracket. Nilagay na dyan. Lahat ay magagawa mo. All things. Sa sarili mo?
Hindi, but through Christ. Yes, you can do all things. Oo, magagawa mo, pero hindi sa sarili mo. Dahil kay Kristo. Period. Dahil tayo, wala tayo. Kahit some things hindi natin kaya. But we need Christ in us. We need Jesus so that we can do all things through Christ who strengthens us. How much more so with the Spirit of God helping us. God is a wonderful and great, glorious. I pray that the Spirit will make you become strong followers. If you are strong follower of God, that is still not in your own strength. Anong sabi niya dyan? Because the Spirit that comes from God strengthen you. Hallelujah. Kaya wala talaga eh. When you look at yourself, masasabi mo, I am nothing. Diba? Potato. Wala. But because of God, kaya tayo nagkaroon. Shall we have a can-do attitude, knowing we are clothed in the strength of God's might? Amen? Isang malakas amen nga? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Number 3, motivation to follow the Lord. It leads to a useful life. Pag motivated ka na sumunod sa Lord, very useful ang buhay mo. Hindi ka lang nandito sa Singapore para magtrabaho, mga kapatid. Diyan sa labas, may makikita ka. Pagpasok mo rito, why God created me on earth? Di ba? May makikita ka dyan. Natanong nyo na ba yun? Why God created you? Hindi lamang para magtrabaho. God created you for a purpose. Number 1 purpose is to give Him pleasure. Kailangan natutuwa ang Lord sa atin. Hallelujah. Di ba maganda yun? Very simple eh. Dapat ang Diyos ay matutuwa sa akin. So pag hindi ka nag-church, matutuwa ba ang Diyos? Hindi. Hallelujah. Parang nagba-Bible study ako sa mga little kids. No? Hallelujah. It leads to a useful life. Once you are with God, very useful ang buhay. Consider how God was able to use Caleb. Naging leader ng Israel. Hallelujah. Diba sabi ko sa inyo, we are a leader sa ating mga area. Kung meron kang kapatid na mas bata sa'yo, you can lead them to Christ. Diba? Kung may hinahawakan kang Bible study, you can lead them to Christ. Kung may mga anak ka, you can lead them to Christ. Ginawa tayo ng Lord to lead. And ito, evident na to. Si Caleb, hindi naman siya Israelites. But yet, leader siya ng Israel. Hallelujah. Tayo, hindi naman tayo Jew. Tayo ay mga Hudyo. But in spiritual, so-called, tayo ay mga Israelites in spirit. God has given us the opportunity to become His children. Kaya tayo ay may K, di ba? As a servant of God, first to spy out the land, then to divide it. Nagkaroon siya ng portion niya. But my servant Caleb isn't like the other, so because he has faith in me, sabi ng Lord, I will always allow him to cross into Canaan and his descendants will settle there. Yan ang gagawin ng Lord sa atin. God will give our portion. As an example of faith and courage, yun din ang gusto ng Lord sa atin. No? Pag nakita tayo ng mga anak natin, halimbawa tayo sa faith, halimbawa tayo sa encouragement. Pag may nakakausap tayo mga ka-office mate, encouragement pa rin ang binibigay mo, pananampalataya pa rin. Pag nasa loob ka ng pamilya, encouragement pa rin. No? Yun ang gusto ng Lord. As Caleb, example tayo ng faith and courage. As a reminder of God's justice. As an inspiration of service, even in old age. Kahit matanda na tayo, pag nagkita-kita tayong mga matatanda na, no, malakas pa rin tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. How useful will be? We will be if follow Jesus fully. We can be an example bilang mga youth, useful to the Master. Sabi dyan sa Timothy, that's also how it is with people. The ones who stop doing evil, make themselves pure, will become special. Their lives will be holy and pleasing to their Master, and they will be able to do all kinds of good deeds. Dating hindi pa tayo nakakilala sa Lord, hinango tayo ng Panginoon bilang mga pleasure sa ating Lord. Ito lang yung sinasabi niya rito. That our lives will be holy
and pleasing to our Master, our Lord and Savior, Jesus Christ. Don't you want to be useful to Jesus? Kailangan natin maging useful sa ating Panginoon. It leads to a fulfilled life. Pag fulfilled yung buhay mo, parang hindi ka ba, tuliro ang word doon. Hindi ka hilo. No, na naghahanap ka pa ng ibang buhay, pero nasa iyo na si Kristo. Ano pang hahanapin mo? Apart from God, wala na. You have it all, mga kapatid. The fullness ng ating Panginoon ay nasa iyo. Hallelujah! Fulfilled ang buhay ng mga tao nasa Panginoon. Consider how Caleb was fulfilled in life. Only Caleb and Joshua were blessed to enter Canaan. He received the land around Hebron as an inheritance. His land had rest from war. Ganda, no? Sabi diyan, sa last part, there was peace in the land. Ang galing, ano? Ibig sabihin yan, mga kapatid, wherever you settle, nandun yung kapayapaan. Kung nasa loob ka ng tahanan, may kapayapaan ng tahanan. Pag nasa loob ka ng trabaho, may kapayapaan ng trabaho. This is because of the children of God. Ang halimbawa natin, doon kay Paul, na nasa loob siya ng ship, kung wala si Paul doon, wala na. Destroy na. Ito sinasabi ng Panginoon. Kung nasaan ka, there is always peace. Why? Because kasama mo ang Diyos eh. Kasama mo si Kristo. Naku, magtaka ka na kung saan ka lagi may away. Naku, ibang spirit ang dala mo. Kailangan dyan rebuke. Hallelujah. At fasting. Pero ang sinasabi dyan, kung nasaan ka, nandun ang kapayapaan. What kind of fulfilled life does Jesus offer to those who follow Him? On that experience, love was passes knowledge. Ano sabi niya sa Ephesians? I want you to know all about Christ's love, although it is too wonderful to measure, then your lives will be filled with all that God is. Pag nasa Panginoon ka raw, hallelujah, mararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos, although hindi mo mabimeasure lahat. Pero sa kabuuan na yun, nandun ka nag-i-enjoy sa pag-ibig ng ating Diyos. Then your lives will be filled with all that God is. So ano pang hanapin mo? Kung lahat ay nandun na, dahil nandun ang Panginoon. Wala na, mga kapatid. Mag-i-enjoy ka na lang sa buhay and your life will be fulfilled. One that experiences peace which surpasses understanding. Ang kapayapaan. Di ba? Kakabanggit lang natin. Another one. Kapayapaan. Philippians 4:7. That passes all understanding. One that experiences joy inexpressible. Sabi sa 1 Peter, you have never seen Jesus. Tayo ng mga nilikha, hindi natin nakikita ang Panginoon or nakita. And you don't see Him now, but still you love Him and have faith in Him. And no words can tell how glad and happy we are. Di ba? Isang common denominator lang natin. Naniniwala tayo na si Jesus Christ ay Diyos. At si Jesus Christ ay nagpo-fulfill ng ating buhay. Even though hindi natin nakita ang Panginoon, but still we love God. Kaya kayo sa mga oras na ito, nandirito sa lugar ito. Because of that love of Christ. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Thank you, Jesus. One in which our daily needs are provided. Sabi sa Matthew, kailangan na natin unahin ang Panginoon. Diba? At ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay maidadagdag sa iyong buhay. Ang galing, ano? Anong sikreto? Unahin lang ang Panginoon. And it's been proven. No, kahit sa buhay ko, it has been proven. Unahin lang ang Panginoon. God will promote you. No? Kahit magsisipag ka hanggang Sunday, hindi naggagaling ang promotion sa kumpanya. Ang Diyos ang magsasabi sa boss mo na ipopromote ka. Kaya sinabihan na tayo ni Matthew. Seek lang ang Diyos, and all these things will be added unto you. Ang mga desire ng puso mo, unahin mo lang daw yun. Eh, sikreto, hindi na yung sikreto dahil nabasa na natin. All these things comes from you. But of course,
Kailangan na din natin ipakita sa boss natin that we are worthy of such promotion. Amen ba yun? Amen. Walang Kristiyanong patamad-tamad. Amen? Hallelujah. Don't we want to have a fulfilled life? Gusto po namin, Panginoon, to have a fulfilled life. Ang ating conclusion sa gabing ito. Let the example of Caleb inspire you to follow the Lord fully in your life. To follow Jesus all the days of your life. To follow Jesus with all your heart. To follow Jesus despite the hazard natin po nararanasan. Shall we like Caleb follow the Lord fully so we too may have a useful life in service to the Lord? Have a fulfilled life that is blessed by the Lord. Sabi dyan, don't forget, Caleb and Joshua were the only two out, saan daw? 603, 550 na mga tao. Dalawa lang silang nakasurvive. Galing ano. Pero tayo marami tayo. I pray to God na ang lahat na nandito, we will all survive in the name of Jesus. Walang maiiwan sa atin, amen? Palakpakan po natin yung Lord. Hallelujah. Kikita natin na sinabi dyan, the brethren did not enter Canaan, for as the Lord said of them, they have not truly followed the Lord. Hallelujah. And I pray na lahat tayo ay susunod sa ating Panginoon. Shall we all rise and shall we pray? Hallelujah. Thank you, Jesus.